Good day mga bro, mga sis, mga lifestyle. Nanganak na po ang inahing baboy natin kagabi. Sa awa ng Panginoon, 16 heads sila. Ayan po. Yung isang 8 heads. Ginagawa natin itong mga livestock na by batch yung pagpalili sa Manila para makadidi talaga sila mga livestock. Ang aim natin dito na makasurvive talaga sila, walang malaga sa kanila. Kung mapapansin nyo, wala akong paruwing pin, it's all natural. Tinatalian ko lang yung inahin ko, wala na akong paruwing pin mga livestock. At saka binabantayan talaga ito. Ayan po, ayan yung simpleng ano natin, nagaya ng biig, ang dahon ng dried leaves ng saging, tsaka 3x3 pin sa manok panabong natin. Ginawa natin ng paraan mga livestock. Ganun lang, hanap lang tayo ng paraan para matulungan natin yung mga biik na makadidi talaga sila. Of course, kailangan natin sustintuhan talaga yung mama na pakainin talaga natin siya ng masasarap na pagkain mga livestock. Actually, itong si Mama Pig ko is pang 15 anakan na ito. Maramihan talaga siya kung mga anak. 14 lang yung didi nito, so dalawa yung walang didi, so hindi pwedeng ihalo yan sila dyan lahat. Pwede siguro pag dating na ng 1 week, so 1 week natin itong tutukan at saka tuturuan na din natin ito ng pakainin yung mga biik at the early stage of 5 days. Yung mga masasarap talaga na pagkain, alternative sa gatas ng mama. Nang sa ganun, hindi mantala yung paglaki nila, lalaki pa rin sila na malusog, tsaka hindi mantala yung growth nila mga livestock. So ganun lang naman. I know na marunong din kayo, pero dito sa system ko hindi talaga ito pwede pag marami na yung mga inahin natin. Ito 3 lang naman yung inahin ko, so matutukan talaga namin. At saka itong ano ko, itong backyard pin ko, nasa likod lang ito sa bahay ko. Ayan yung saingan, ayan yung pader din ng bahay. Nasa likod lang ito, kaya madali lang. At saka lahat kailangan tulong-tulong. Kung sinong bikan, punta dito magbantay, kasi sayang din naman mga livestock dahil 114 to 116 days ang hinihintay natin bago manganak yung inahin natin, tapos malagasan tayo. Sayang din naman. Sa ngayon mataas na yung presyo ng live weight, so kailangan nalagaan talaga natin ito ng gusto. Nandito na tayo, nag-aalaga tayo ng ganito, dapat hindi talaga tayo patamad-tamad dito, kasi kahit pa paano makakatulong din ito ng kaunti. Hindi naman tayo yayaman dito, at least makatulong lang. Tsaka hindi rin masayang yung time natin, yung oras at araw na binubuhos natin dito. Ayan po yung 8, medyo mga maliliit. Diyan lang muna sila
After matapos itong 8 na nakasalang, sila na naman. So alternate lang mga livestock. Hanapan lang talaga natin ang paraan nang sa ganun para talaga makasurvive sila. At ito, sa system ko sa ganito, alam nyo rin, magturok tayo ng iron at the age of 3 days. Mag-supplement tayo ng iron sa mga biik. At ganun din sa mama, turukan natin ng B-complex. At magbigay din tayo ng, actually hindi pa ako nakapagbigay niya ng oxytetracycline dahil kailangan talaga niya ng oxytetracycline para maiwasan natin ang infection sa loob ng kanyang sinapupunan. Pag na-infection kasi yung baboy mga ka-livestock, yung inahin natin, si bunga yan ng panganganak, alalagnatin yan, maghingal-hingal na, tapos wala nang ganang kumain, wala ring gatas, mahina na siyang magpagatas dahil may dinaramdam na siya sa loob. Hindi alam ng mga ibang backyard dito, so kailangan magtanong-tanong din kayo dun sa mga backyard. Sa akin, magturok ako ng oxytetracycline base. Marami din naman yan available sa mga agribit. Maraming ano yan, basta oxytetracycline, kahit anong manufacturer, goods pa rin yan mga ka-livestock. Basic lang, very basic, 30 kg, 1 ml. So halimbawa ito, nagtimbang ng estimate ko nito, kulang mag 300. So sa 90 is 3 ml, 6, 9. So magturok ako dito ng 9 to 10 ml na oxytetracycline. At nang sa ganon, masuso din yun sa mga biik. May pasa din ni Mama Pig yun sa mga biik niya through sa development ng milk niya sa loob. Iyon yung kagandahan mga livestock, iwas sa infection, at the same time protection na rin sa mga biik natin, na hindi sila magkakaroon ng diarrhea o kaya lagnat. Ganun lang naman kasimple. Tapos after 3 days, kumari, turukan din natin ng B-complex yung mama. Maintenance lang, pinakamababa 5 ml. Sa akin nagbigay ako 6 ml. 6 ml yung ina-administer ko. Sa mga biik, yun nga, yung magandang iron base yung hanapin natin. Marami din naman yan available sa agribit. Huwag lang kayong magtipid kasi ganun talaga yun. Tapos pagka 10 days, magtira tayo ng B-complex sa mga biik. Tapos i-castrate siya for 10 days. Depende sa inyo. Basta minimum 10 days pwede na i-castrate. Wag lang early as 10 days kasi maliliit pa yung mga testicles nila. Tapos natin, mag-ear nuts din tayo. Ito, tapos na itong pinutulan ng ngipin kagabi. Bago ko ipasuso, kailangan putol na yung ngipin tsaka buntot. Sa iba, stressful daw yun. Na at day old, pinutulan na ng ngipin tsaka buntot. Practice ko ganun kasi ayaw kong masugatan yung nipple ng mama. Kasi magkukos din yun na mahilap na siyang magpadidi. Pagka-strip, sabay ko na rin yung pag-ear nuts.
Yung ear nuts, kung wala kayong pang ear nuts, okay lang din kung wala. Pero sa akin, mayroon man ako. Tsaka markings din yun sa mga alaga ko. Na ganun yung markings na nabili nila. O anong buwan, anong pizza pinanganak, anong buwan at taon. Para matrace natin yung age ng kung sakali gagawa tayo ng inahin sa mga ganito. So, kailangan may record tayo mga ka-livestock. Importante din yun, yung record keeping sa mga alaga natin. Kailangan na kailangan talaga yun. So, ganun lang kasimple. Yun lang yung routine. Ilipat ito mamaya. Sila na naman yung magdidi. Tsaka yung dito nakasalang, dito na naman. So, iwasan muna natin na ano sila lahat kasi tinuturuan pa rin natin sila na maghanap sa kanilang didi kasi mayroon pang iba na hindi marunong maghanap. So, ganun lang mga ka-livestock. Gagawan lang talaga natin ng paraan pag sobra yung binigay ng anak ng mga alaga nating inahing baboy. So we find ways lang talaga para makasurvive talaga sila lang. Ganun lang kasimple mga ka-livestock. We find ways nang sa ganun magiging masagana yung pag-aalaga natin sa iba't ibang klaseng hayop. Mag-effort talaga tayo dito. Walang easy na kitaan. Kailangan talaga natin paghirapan, pagtyagaan. Ganun lang. At least hindi tayo mag-board dito sa bahay. Ganun yung gagawin natin. Ganun na simple. Pero effective. That's all mga livestock. Sana malulusog din ang mga alaga nyo at marami din na biik ang ipoproduce sa mga inahing baboy nyo. That's all. Happy livestock farming sa ating lahat. Salamat nga pala sa mga nag-subscribe sa channel ko tsaka sa mga nanonood. Merry Christmas to all. God bless po.